Ayang Rasi Armanait, kami Tomas Kabing. Nag-aaral sa Tomas Kabili National High School. Nandito po ako sa iyong harapan dahil meron po akong tanong sa negosyo. Una, gaano na katagal kayo sa negosyo ito? Ikalawa, ano ang inyong mga pamamaraan sa pagbibenta at pang-aakit ng mga customer? Pwede na bisa yun. Kailangan ka rin yung customer. Tawagon, ano ba? Tawagon. Sige, ano ni ka na yung pag-ito sa mga baligan ng guwapa. Katlo, ano ang ginagawa niyo sa mga hindi nabintang gulay na nasira na? Tapo na, ang ibayo, ipamigay. Para maano na sa mga ano. Halimbawa sa pagkain sa baboy. Kaapat, paano ninyo napapanatiling sariwa ang mga gulay? Kailangan kapag mayroong kailangan ilagay sa ano, ilagay sa ref or lagyan ng ice para presko siya tingnan. Salamat po. Magandang hapon po. Ako po si Zaskiti Somoso, nag-aaral sa Tomas Kabili National High School. Nandito po ako sa inyong harapan dahil meron po akong mga ilang katanungan tungkol sa negosyo na gulay. Gaano na katagal kayo sa negosyong ito? Matagal na kami nagnegosyo dito sa mga gulay na ganitong mga sari-sari ng mga gulay, lamas. Ano ang inyong mga pamamaraan sa pagbibenta at pang-aakit ng mga customer? Mag-smile lang sir dayon. Mag-smile lang dayon. Pagkintaan naman sila ng magandang ugali para bumili sa ako. Ano ang ginagawa ninyo sa mga hindi nabintang gulay na nasira na? Itapon na natin sa basurahan. Nasira na. Hindi na pwede ibenta sa mga gulay. Dapat kung nasira na, itapon na sa basurahan. Paano ninyo napapanatiling sariwa ang mga gulay? Dili na natin ma-preserve ang mga gulay. Wala tayong para reserve. Dili kagaya sa manok na manok, baboy, isda na ma-reserve sila. Ano natin sa rep. Isulo na to sa rep. Itong mga gulay, hindi natin ma-reserve. Hindi ma-reserve. Pag masira, tapon na natin sa basurahan. Salamat po. Magandang hapon po. Ako po si Zaskiti Somoso, nag-aaral sa Tomas Kabili National High School. Nandito po ako sa iyong harapan dahil meron po akong mga ilang katanungan sa negosyo mo po. Una, gaano na katagal kayo sa negosyong ito? Kalawa, ano ang inyong mga pamamaraan sa pagbibenta at pang-aakit ng mga customer? Labas sa presko ang ganyan po namin, pinatawag din po namin sila para bumili. Ikatlo, ano ang ginagawa niyo sa mga hindi nabintang gulay na nasira na? Meron din po kami sa ano ba, recycle po, katulad ng cellophane na kami recycle na hiwain namin. Katulad ganito cauliflower at saka brocco, gagawin namin yung chips nila. Ikaapat, paano ninyo napapanatiling sariwa ang mga gulay? Meron kaming dalawang pamaraan, color kung walang refrigerator at saka refrigerator para presko ang gulay namin. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang hapon po ate. Ako po si Zaskiti Somoso, nag-aaral sa Tomas Kabili National High School. Dito po ako sa inyong harapan dahil meron po akong mga ilang katanungan sa negosyo nito. Una, gaano na katagal kayo sa negosyo ito?
Ikalawa, ano ang inyong mga pamamaraan sa pagbibenta at pang-aakit ng mga customer? Kailangan malinis yung paninda. Ikatlo, ano ang ginagawa niyo sa hindi nabibintang gulay na nasira? Ang uban kay binasa ko uban na Ika-apat, paano mo napapanatiling sariwa ang mga gulay? kailangan mo hindi ilagay sa kailangan mo hindi ilagay sa mas madaling kailangan mo hugasan ang mga produkto para Maraming salamat sa atin. Magandang hapon po ate. Ako po si Zasky Somoso, nag-aaral sa Tomas Kabili National High School. Nandito po ako sa iyong harapan dahil meron po akong mga ilang katanungan sa negosyo mo po. Una, gaano na katagal kayo sa negosyong ito? matagal na, siguro nasa 6 years or 7 years. Ikalawa, ano ang inyong mga pamamaraan sa pagbibenta at pang-aakit ng mga customer? Ang ipag niyo sa mga customer para sila bumibili sila. Ikatlo, ano ang ginagawa niyo sa mga hindi nabintang gulay na nasira na? Yung hindi na pwede gamitin, siyempre, natapon na kasi nasira na, hindi na pwede gamitin. Ikaapat, paano ninyo napapanatiling sariwa ang mga gulay? Kulang. Okay. Parating nilinis yung nilalagyan yung mga nilay. Nililinis pa yung mga Maraming salamat po. Ayan lang si Armanakit from Tomas Kabili National School. So may mga ilang katanungan na nga po para sa small business mo. Ilan ang sahod na kinikita mo kada araw? sa high 3, sa high 40. So sapat ba ang sahod na kinikita mo para sa pamilya mo? Sakto lang. Ano ang mga hamon or ang mga challenges mo ngayon? Huwag pa yan. Karoon yung walay klase, lulo kayo ng pamilya. Kaya walay klase, sa kuhay, klase 19. Nakasusunod lang yan ang balik sa estudyante. Ano ang gagawin mo te upang ma-improve ang business mo? Juan, ka lang Juan, hindi ka lang hindi ka ang pamilya ay magamay man yung kita o madako at least na adili niya ko ng sila. Salamat. Ilan ang sahod na kinikita mo kada araw? Halimbawa din natin ang ating Ang buton mo. more or less party na more or less hindi siya magparehas. Pwede naman Bisaya or masyado mag-Tagalog. Number 2 ma'am is, sapat ba or sakto lang ba kinikita mo kada araw dito? Sometimes, sometimes na may sense na dako sa high school, more than sa Pilipinas. Ligo lang siya or more than pa siya sa ang dapat na. Ano ang mga hamon o mga nakaharap mo ngayon? Mga challenges mo ngayon? Ang store, sila yung nag-online, walk-in na din ako. Sa kuan kayo, sa trends ako ang pamilya. Kasi ako ang nakadisplay.
is ano ang gagawin mo upang ma-improve ang business mo? So far, kuan nagplano ni mag-invest sa mga business, ang libangan kung sino ang kailangan. So, kaya po. Kasya ba nga? Siguro kung yung sahod ko, konti or mababa or minahayos, ano lang, kasyahin ko. Para at least, my family can eat together. Ala. Ano ang mga bagay na gusto mo sa trabaho? My work, every day, I love my work because this is my job. Ano ang mga hamon na pinagkaharap mo bilang isang negosyante? Actually, I'm not negosyante. Hindi ako hamon. Sa mga challenges niya, but sa mga kasi ano, trabaho din. Ano yung mga hamon sa buhay? Everyday ka nagtrabaho. Tired. Really tired. Mayroon kayong mga kuwan, customer. Depende mo sa adlaw. Depende sa adlaw. Hindi siya hindi. Actually, everyday, if you work hard, syempre, mabati ka magkapos ng gawas, pinagkamot maganda. Snack niya ha? Ano ang mga Snack niya. pangarap mo para sa Siupaw. Pangarap para sa pamilya ko. Siguro yung dream ko for finish my second child is actually sa senior high today. Nagkasya ba ang mga pinakita mo dito sa pamilya mo? Hindi. Ano ang mga bagay na gusto mo sa trabaho? Kanang mga bagay na gusto ko sa kanang ko sa trabaho na ko siyempre makakuan kumita. Ano ang mga hamon mo na kinakaharap mo bilang isang negosyante? Utang. Yan namang saka yung walang kapital. Ano ang mga kailangan mo pa para mas mapabuti ang trabaho? Kailangan ng malaking kapital, tapos maraming bumibili. Ano mga pangarap mo para sa kinakaharap? Okay. Murag ka ng lalong kayo ba? Ano ang sa to? Ano ang pangarap mo sa hinaharap? Ano ang pangarap mo para sa kinakaharap? Siyempre, magkaroon ng sariling bahay, makaipon, para sa future, hindi na ko para sa future, hindi na ko kinandang magtrabaho pa kung sakaling may edad na ako. Yun lang. Thank you, Te. Kasya ba ang mga kinikita mo dito sa pamilya mo? Ano ang mga bagay na gusto mo pa sa trabaho mo? Okay. The arrangement. Pag-arrange sa mga according to items. Ano ang mga hamon na kinakaharap mo bilang isang negosyante? Hamon? Hamon. Daghan ng kuan, kompetensya. And price itself. Hindi na siya kanang competitive. Mahal naman siya. Pila ka bukdong? 50 get? Sige. Ano ang mga kailangan mo para mas mapabuti ang trabaho mo? Financially able. Ano ang mga pangarap mo para sa kinakaharap? Wala lang. Kuan lang. Sama na ko ang kuan. Ang goal, ang vision kay maka-gain o pang-retirement na business. Mao na siya. Yan lang po. Yan lang Thank you, po. Te. Bilang isang negosyante. Ang pagkuha sa bukas sa pag-visit ko sa iba-iba man ang wish.
Ano ang mga kailangan mo para mas mapabuti ang trabaho mo? Determinasyon lang. Ano ang mga pangarap mo para sa kinaharap? Ano ang Mapalag. Salamat. Thank you, Ted. Nakakasya ba ang mga kinikita mo dito sa pamilya mo? Yes, of course. Kota naman. Ano ang mga bagay na gusto mo sa trabaho mo? Well, anyway, this is a family business. So, nag-enjoy naman ako while staying here. Actually, I am an OFW before. So, when I got a vacation, so ito yung naabutan ko, mama ko will be resting for the business because she got hospitalized. So, that's why I'm here to stay for good and I will run the business. That's okay naman. Okay naman. So far, so good. Ano ang mga habang na kinakaharap mo bilang isang negosyante? Negosyante. Actually, sometimes the sales, because not every day is the sales will be average. Sometimes, mas less good siya. So, medyo mababa yung sales mo. Then, after that, may mga hinahabol kang mga payments. So, that will be trouble for the suppliers. Ano ang mga kailangan mo para mas mapabuti ang trabaho? Well, of course, in the first place is going to have the small talks for the business. And after that, ano, yung, how can I say? Ano ba yung question? Kalimot ko. Kailangan mo para mas mapabuti ang trabaho mo? Oh, okay. Dito kasi sa store, kailangan mo kasi yung PR. You have to talk the customer. Will entertain the customer, especially dealing with the rice, which rice is small and which is maalsa, which is yung medyo malambot kainin, yung ganun. Yung about rice lang naman eh. Tapos, with regards the prices, we have the low prices, we have the high prices. It depende sa klase ng bigas. So, we have also the kanang medyo mababa na ano, pero yung klase ng bigas, which is mababa din yung klase niya. Ano ang mga pangarap mo para sa kinakarap? Well, actually, simple lang. I don't want to be rich. I just want to give my family a good living. Just like average living that I can provide for them while I am staying in the Philippines right now. Because iba kasi ang kinikita abroad than dito sa Pilipinas. Kailangan kahit kalabaw ka rin dito. Sa OFW, every month may sahod ka. You can send to your family. Financially, lahat financial actually. But dito kasi, kailangan mo talagang mag-PR dito regarding the business. Dapat pagsikapan mo, paghihirapan mo talaga, pagbutihin mo para magkakaroon ka ng magandang sales. Which is, ang feedback niyan is makakapagbigay ka rin ng mabuting buhay sa pamilya mo. Yun lang po. Thank you. Hindi. Minsan kulang. Minsan din sapat, pero kadalasan kulang. Masyado kasi mahina. Ano ang mga hamon na kinakarap mo ngayon? Marami. Hamon sa kahirapan. Hamon sa kahirapan. Number 1 talaga. Oh, Financial. Financial yan. Ano ang gagawin mo upang mapabuti mo ang negosyo mo? Wala siya negosyo. Wala kang negosyo. Ano lang kasi Business. mga trabahador lang kami dito. Thank Sa man? Ilan ang kinikita mo kada araw? Among taga-adlaw ko ta o Andra 2,000 taga-adlaw. Sapat lang ba ang kinikita mo para sa pangangailangan mo? Kirikyapon. Ano ang mga hamon na kinakaharap ngayon? Ha? O ngayon? Ano ang mga hamon na kinakaharap mo ngayon? Sige. Ano ang hamon daw? Ilan? Ha? Tagalog lagi na no? Hamon ba? Kanang ba hamon? Kasi ham. Challenges? Challenges. Unsa? Challenges day. Kato ba? Di utro.
you repeat the Sige, sige. videohan eh na. Sige na, okay. Ilaman ko na ng pit ipit. Kailangan ng kuhan. Ilang problem. Eh siya, una-una ko na kung siya mga trials na mo. Hindi eh. Siya may mga kuha na sa video. Ano no? Wala man. Kanang Parang may busy. customer nga dugay mo bayad. Ana. Ora man na. Next Kay busy usahay dili makuan. Dili makomodate na tanan niya trabaho. Nay panahon, pero di po ng panahon niya. Busy ka na kumana. Kuan ni sa customer, bitin usahay tungod sa ilang oras niya gihatag. Ano ang gagawin mo upang mapabuti mo ang business mo? Hindi. Ano lang, sa una ko ikan. Ganang tumano lang imong gisaad yung quality nga trabaho ana. Kung kano sana imong gisaad niya gipakuha. Yung tumanon dayon. Siyempre yung katong quality nga trabaho para balik.